Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Isa sa mga dahilan kung bakit natambakan ng Los Angeles Lakers tong Game 4 matchup nila ng Houston Rockets ay ang lacking performance si LeBron James. Siya nga nagsisilbing number 1 scoring option at number 1 playmaker ng Lakers ngayong wala sila Luka Doncic at Austin Reeves sa lineup dahil sa injuries. Kaya naman ang magtala ng 10 points, 9 assists and 8 turnovers on 2 of 9 shooting sa field ay hindi nga katanggap-tanggap mga kaibigan. At kahit si LeBron mismo ay alam ito dahil matapos nga ang game sa kanilang post-game interview ay inamin niya na sa kanya nga daw magsisimula ang lahat. Ang kanya mga turnovers ay hindi nga daw ito acceptable. Payag din ng 4-time MVP na hindi sila nagkaproblema sa depensa, bagkus ang kanilang opensa nga daw ang kanilang dapat na ayusin. At tama naman dito si LeBron, nahirapan nga sila na mag-execute sa game kahapon. 50% sila sa field subalit 5 of 22 lamang sa 3-point line. That is only 22% mga kaibigan. Bukod dyan ay may 23 assists sila sa game na ito at 23 turnovers. 1:1 nga ang ratio niyan. At ang mga turnovers na ito ay nagresulta nga sa madaming fast break points. May 12 3-pointers din ng Rockets kumpara sa 5 ng Lakers. That is plus 21 nga mga kaibigan at natapos nga ang game na 19 ang lamang ng Rockets. So basically ay yan na nga ang pinagkaiba. Tanggap ni LeBron na sa kanya magsisimula ang lahat. Bilang ang veteran at leader na sagana na sa experience ay sa kanya nga magsisimula talaga ang lahat. Siya ang dapat na magsiset ng tone sa game mapa-opensa man ito o depensa at susunod naman ang kanyang mga kakampi. Isang bagay na bigo siyang magawa sa kanilang last game. Inaasahan ng matinding Game 5 mula kay LeBron kung saan babawi siya matapos sa mapag-aralan ng estilo ng kabilang team. Ano ba masasabi niyo tungkol dito? Sa palagay niyo ba ay tatapusin na ng Lakers ito sa Game 5? Habang matapos naman na malugod ni Nikola Jokic nang gumawa pa ng basket si Jaden McDaniel sa mga huling segundo ng game na alam na kung sino ang panalo, malaki nga minulta nito mga kaibigan. Siya ay naparusahan ng liga na magmulta ng $50,000 o mahigit kumulang 3 milyong piso. So dahil nga nawala ang kontrol ng emosyon ni Jokic ay malaki nga nawala sa kanyang salapi o at least malaki para sa atin. Bukod kay Joker, si Julius Randle ay nagmulta din nga mga kaibigan ng $35,000 o kaya naman 2.1 million pesos. May mga multa nga mga kaibigan na natanggap ang players subalit wala nga sa kanilang nasuspinde. Madami sa mga fans ng Timberwolves ang umaasa na masususpinde ang 3-time MVP Nikola Jokic dahil sa ginawa nito upang maging patas naman daw ang labanan ngayong wala si Anthony Edwards dahil sa injury nito sa tuhod. Ganun pa man ang Timberwolves nga ang nagpapakita ng best defense kay Nikola Jokic. Ang unstoppable na opensa ni Joker at mga stats na tila ba pang ibang kalawakan ay napapabagsak nila. Tila ba binabalik nga nito sa lupa ang arguably best player in the world today. Sa uling 3 laro nila ay nagtatala lamang si Jokic ng 23 of 68 shooting sa field. That is only 33% mga kaibigan. Ano ba masasabi niyo tungkol dito?